Eto na ang full chapter para sa chapter 1051 ng One Piece. Nako, marami tayong exciting na malalaman dito kaya sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa ang chapter dito sa takot na takot ng mga Giants. Pinipigilan nga nila ang mga kapitan nilang sila Dory at Brogy na sugudin nga itong si Elder Harul. Itong si Kashi nga ay sinabi na wag daw nilang gawin yon dahil itong si Elder Harul ay isang living legend na, ang pinakamatandang mandirigma ng Elbap. Di ba daw hinahangaan nilang lahat yon? Sabi naman ni Brogy na oo daw, tama daw si Kashi, pero yung iniidolo daw nilang lahat na giant ay matanda na at uugod-ugod na yon, kaya sila na daw ang bahala. Na pagpapahingahin na daw nila itong si Elder Harul. Bigla naman sumigaw si Dory na sila na nga daw ang magiging hari ngayon ng Elbap. Hindi na daw nila kailangan ng mga idolo o mga Diyos. Ito na nga daw ang panibagong era para makipagdigma ang panahon na pinamumunuan lang ng malalakas. Hindi nga makapaniwala si Kashi sa mga pinagsasasabi ng dalawa. Pinapatabi na nga lang siya at pinapalayo ng ibang mga giant. Dahil nga daw yung dalawa na yon na iba na nga daw ang ugali. Si Talman nga ang kausap ni Kashi. Kaso nga lang biglang may naramdaman ito na may lumalabas na itim na usok sa paa niya. At ayun, nagtatransform na nga din itong si Talman sa demon form. Nagumpisa nang umatake sila Dory at Brogy kaya lumalayo na yung ibang mga giants. Sabi pa nung isa na umalis na daw muna sila doon dahil hindi nila kakayanin at balita pa nila na si Gaban ay natalo na nung kalaban. Kaya nagulat din yung iba pang mga giants na natalo daw pala si Gaban. Narinig nga ni Ripley yun at nagmadali na nga ito papunta doon kay Colon na hintayin nga daw siya ni Colon. Ililigtas daw siya ng mama niya. Sa kabilang banda naman ay itong mga batang giants ay tulog nga dahil doon sa haki ni Imu kaya nanaginip na naman ang mga to. At ngayon nga ang napapanaginipan nila ay ang mga demon form kaya lumabas na naman yung mga yon sa panaginip at panibagong kalaban ulit ang nagsilitawan. Kaya pala lumalabas na naman yung mga nightmare monster ay kumilos na din itong si Killingham at tinutusan niya lahat ng mga yon na manggulo sa mga giant. Makikita din natin ang hybrid form ni Killingham, para nga siyang centaur dito at normal na tao naman ang mukha niya pero parang may pagka-fishman. Sabi pa nito na mukhang nagkakagulo na daw talaga sa Elbap, wala na daw atrasan yon dahil dumating na nga daw itong si Imu at tinutusan niya na lahat yung mga nightmare monsters na manggulo nga daw hanggat gusto nila. Itong Elbap daw ang may kasalanan kaya naglabasan yung mga halimaw na yon. Sa kabilang banda naman ay napansin din ng mga bida natin ang mga nangyayari. Itong si Nami na sabi na mukhang mas marami na daw yung mga halimaw na yon kesa kanina. Sabi naman ni Jinbei na mas lumala nga daw ang nangyayari. Nakita naman ni Usopp na nag-transform itong sila Dory at Brogy kaya nag-alala na to. Bayan daw nila yon. Ano daw ang ginagawa nila Dory at Brogy? Imulat daw nila yung mga mata nila. Paano daw nila kinakaya yung ginagawa nilang panggugulo? Wala na daw ba silang paninindigan? Pati nga ang ibang mga giants ay parang pasuko na dahil nakita nila na yung mga bata ay nandun pa din malapit sa bangin. Kaya daw pala hindi mailigtas nila Saul yung mga bata ay binabantayan din ito ng mga kalaban at protektado ng mga tinik. Pati yung mga nanay ng mga bata ay susubukan na nga ding iligtas yung mga anak nila. Kahit na nga daw anong mangyari ay ililigtas nga daw nila yung mga anak nila. Etong si Summers, tinanong si Imu kung kailan daw sila matatapos. Sabi naman ni Killingham na masyado nga daw maraming na-transform itong sila Imu at Killingham at puno na daw yung pinaka-board nila. Itong mga nightmare daw ay napupuno na ng sobrang galit. Kung hahayaan lang daw nila na magwala ang mga yon ay baka sirain ng mga to yung sarili nila. Sabi naman ni Imu na hayaan lang daw nila hanggang masira ng mga yon yung sarili nila. Nagulat si Killingham dito na hanggang masira. Sabi pa ni Imu na yung spirit daw ng Elbap ay ginawa nitong si King Harald daw. Hindi daw ito mababasag dahil lang daw doon sa nangyayaring kaguluhan. Mukhang yung bansa daw na yon ay mas tatagal pa dahil nga daw sa kapangyarihan niya. Maiba naman tayo, balik tayo ng ilang mga minuto bago mangyari yung mga paglabas ng mga kalaban at bago mag-transform ang mga giant. Makikita natin yung pagtalsik ni Gaban pababa ng underworld at ang pagsunod ni Chopper para nga mailigtas itong si Gaban. Sabi ni Chopper na hindi daw siya nag-iisip, ba't siya tumalon bigla? Kailangan daw niya huminahon. Kaya niya daw yon, hindi daw niya dapat hayaan na mamatay si Gaban. Naunahan naman ni Chopper sa pagbulusok si Gaban at nang malapit na sila doon sa lupa ay ginamit nito yung guard point niya. Samantala nagtatalo pa rin itong sila Hyrodin at Loki patungkol doon sa pagpatay ni Loki sa tatay nila. Ang kulit nga nung dalawa na to, pero ilang saglit lang naramdaman ni Luffy na bumagsak nga si Chopper malapit doon. Sabi naman ng ibang bida natin na naramdaman nga daw nila na may
may bumagsak doon sa kabila. Pero paano daw nakita ni Luffy yun? Sabi naman ni Luffy na hindi daw niya nakita. Sabi nga ni Loki na oo nga daw, naramdaman niya na may bumagsak doon daw sa mga puno. Sabi pa ulit ni Luffy na paano daw niya nalaman na si Chopper yun, may kasama pa nga daw ito, pero sugatan nga daw yun. Ano kaya to? Bagong haki kaya ang natuklasan ni Luffy? Sabi naman ni Sanji na mukhang may seryosong nangyayari sa taas. Hindi naman daw mahuhulog sila Chopper kung kalokohan lang daw ang ginagawa nila. Sabi naman ni Zoro na hanapin na daw nila si Chopper. Sabi naman ni Sanji kay Lagarde at Goldberg na ano daw bang gusto nilang pasalubong. May gusto daw ba silang ipakuha? Sabi naman ni Loki na meron daw siyang gusto. Sabi naman ni Gerd na wag daw umano si Loki at hindi daw siya pwedeng makawala. Ang kulit, habang nakasimangot si Loki ay may biglang tumawag sa Denden Mushi. At ito nga daw ay si Mosa. Sabi ni Loki na busy daw siya, wag daw muna ngayon, mamaya na lang daw. Sabi naman ni Mosa na mabilis lang daw yon, marami nga daw siyang ginagawa ngayon, may sasabihin lang daw siya. Sabi naman ni Loki na o sige daw, hinaan na lang daw nito yung boses niya. Nakinig naman ang ibang mga giants sa kwentuhan ng dalawa. Sabi nga ni Mosa na hindi daw niya nasabi nung nag-uusap sila kanina. Ang totoo daw ay baka hindi daw muna siya makakagamit ng Denden Mushi sa ngayon. Sabi naman ni Loki na bakit daw, may nangyari daw ba? Sabi naman ni Mosa na nung una natakot daw siya, pero bago daw niya malaman yon, yung pag-uusap daw nila ay akala daw niya napakakalmado lang daw at hindi daw niya yon ipagpapalit kahit sa ano, kaya nagpapasalamat daw itong si Mosa para doon. Naguluhan nga si Loki dito. Ano daw bang nangyayari kay Mosa? Yun na naman daw ba yung problema niya? Doon daw ba sa lugar na yon? Sabi naman ni Mosa na wag na daw mag-alala itong si Loki, salamat daw sa mga ginawa niya. Di nga maintindihan ni Loki ang nangyayari. Pagkatapos noon, binaba na ni Mosa. Napansin naman ni Loki na nakatingin sila Gerd sa kanya. Sabi ni Gerd na mukhang masaya daw si Loki at nakahanap siya ng kaibigan kahit na nandun daw siya sa underworld. Sabi naman ni Loki na wag daw nito sasabihin sa iba yon. Nakabalik na sila Luffy. At bit-bit nga ni Hyro din si Gaban at kailangan daw gamutin yon ni Gerd. Malala daw yung sugat nito. Sabi naman ni Luffy na sikat daw pala itong matanda na to sa Elbap. Mabuti daw na iligtas to ni Chopper. Syempre nahiya na naman si Chopper dahil napuri siya. Ang kulit. Bigla na lang napasigaw si Luffy nang malaman niya na itong si Scapper ay isa sa mga member ng Roger Pirates na nakasama nga nila Roger at Rayleigh. Sabi pa ni Hyro din na itong si Scapper daw ay isa sa mga Wings of King. Nakasama niya dito si Dark King Rayleigh. Ito nga din daw ang pangatlo sa pinakamalakas sa Roger Pirates. Sabi naman ni Zoro na sikat daw pala na pirata yung matanda na yon, kaya malakas. Sabi naman ni Luffy na malamang kilala daw nito si Shanks. Bigla silang nagulat dahil gumagalaw na si Scapper at tinaas nito yung kamay niya at sinabi na siya daw yung pangalawang pinakamalakas. Laptop tong si Scapper. Masaya naman yung mga giant dahil okay na si Scapper, pero napatanong sila na bakit daw naging ganon yung sitwasyon ni Gaban. Ano daw ang nangyayari? Sabi naman ni Chopper na tama daw, may nangyayaring di maganda. Masyado daw malala yung nangyayari sa taas. Kaya kailangan na daw sila Luffy doon. Kinukuha daw ng mga kalaban yung mga bata. Kahit na konti lang daw yung mga yon ay kahit ni isa walang makatalo. Marami nga din daw halimaw ang nagkalat doon sa taas at isa pa daw ay ang pinakasala rin daw ng lahat ng yon. Hindi natapos ni Chopper yung sasabihin niya dahil may malakas na haki ang kumalat sa buong Elbap na malamang si Imu ang may gawa. Naramdaman agad ni Scapper yon na yun na naman daw yung haki. Lahat ng mga bida natin napatingin sa taas dahil sobrang lakas nga nung haki na yon. Sabi pa ni Chopper na lahat daw sila doon, kailangan na nilang umakyat. Kailangan daw sila ngayon ng Elbap. Biglang ang natawa si Loki at sinabi na sino daw ang may gawa nung sobrang lakas na haki na yon. Mukhang kailangan daw ng mga bida natin ang lakas ngayon ni Loki. Sabi naman ni Luffy na okay na daw ang mga nasabi ni Chopper. Siya na nga daw ang bahala ngayon. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ang nakita natin at nako, eto na ang simula ng pag-rest back nila Luffy para labanan itong si Imu. Ano kaya ang mangyayari sa tapatan nitong sila Luffy at Imu? Tapos kasama pa si Loki. Gandang laban yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.